Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta kayong lahat dyan? Ayan. So for this vlog mga ka-dreamers, gusto ko lang sanang pag-usapan natin mga ka-dreamers kung bakit nga ba sa panahon ngayon is malungkot na ang Christmas? Bakit nga ba sa panahon ngayon is malungkot na, hindi na yung kagaya nung dati, like way back 80s, di ba? 90s or siguro 70s, ganun pa kaganda dati yung Pasko. And then, ramdam na ramdam mo talaga yung essence ng Pasko. Okay, gusto ko lang i-share yung thoughts ko dyan. Kumbaga, yung experience ko dyan mga ka-dreamers. Me personally, dahil nag-a-abroad po ako, halos 4 to 5 years na po akong hindi nagpapasko sa atin sa Pinas. Okay? Siguro, isa sa mga factor kung bakit numulungkot, kasi sa mga sumunod na generations mga ka-dreamers, hindi na naituturo sa kanila yung totoong essence ng Christmas. Hindi na naituturo sa kanila kung bakit nga ba sinaselebrate yung Christmas. Okay? Hindi ko sinasabing may mali ang mga magulang or what. Wala rin akong sinasabi na kung sino yung mali. Pero kung titingnan mo kasi mga ka-dreamers, sa panahon ngayon kasi puro gadgets na mga ka-dreamers. Instead of doing something na makakapag-interact sa kanila or makikipag-socialize yung mga bata, ngayon more on gadgets mga ka-dreamers, di ba? More on dun sila nagpo-focus. More on dun yun lang yung lagi yung ginagawa nila. Unlike makipaglaro sila sa mga bata, which is yun yung nararanasan dati ng 80s and 90s, 70s, di ba? And then siguro year 2000 meron pa din, pero yung mga other millennials kasi hindi na po talaga nila naranasan halos maglaro sa labas, hindi na nila naranasan maglaro sa bukid, hindi na nila naranasan na madapa, na talagang takbo ng takbo dito, madadapa sila. Hindi na rin nila maranasan na, alam niyo yun, yung makipaglaro, makipag-away, ganun, yung talagang mararamdaman nila yung sakit, mga ganun. So, malaking factor po yun, okay? Sobrang laking factor na especially yung technology po ngayon na nakaka-affect. Okay? Nawawala yung socialization mga ka-dreamers. Yun yung para sa opinion ko. And then, kung titignan mo kasi dati, okay, September pa lang, pumatak pa lang ang September, may nangangaroling na, di ba? Pumatak pa lang yung November, September, October, November, hanggang December yan, ang saya-saya. May maririnig ka mga batang nangangaroling sa kanya-kanya mga bahay, alam niyo yun. Pero kasi, ngayon, halos nawawala sila. Okay? Nawawala yung ganung spirit ng Christmas na masaya, na mangangaroling sila sa kanya-kanyang bahay tapos bibigyan sila ng pera. Though meron pa naman ngayon, pero unti-unti po talaga nawawala. And then pangatlo mga ka-dreamers, ang dahilan siguro kung ba't nawawala yun, dahil nga syempre may factor din ng technology dyan. Pangalawa, syempre yung mga parents kasi medyo hindi na nila talaga pinapalabas paggabi, di ba? Kasi nga ngayon medyo delikado na eh. Kumbaga, lumabas lang talaga ng sobrang gabi. Isipin mo, may mga batang nangunguha, di ba? Ganun na po kasi ngayon sa panahon ngayon. And pangatlong factor mga ka-dreamers is nawawala na rin po yung mga pag 24 ng gabi sama-sama. Pagka New Year's Eve ng 31 magkakasama-sama, nagsisimba, at higit sa lahat, alam niyo yun, kumakain na sabay-sabay. Okay, then 25, nood ng sinin, labas kayo ng buong pamilya. Nawawala na po yun. Siguro dahil mga ka-dreamers is syempre, yung iba nag-abroad, yung iba nagkapamilya, and then yung iba naman mga ka-dreamers is, syempre may mga iba, may mga tampuhan, ganun. Pero kasi mga ka-dreamers, lagi nating isipin na ang essence ng Christmas is all about Jesus. Okay? Sineselebrate natin siya. Kailangan natin maging masaya. Kumbaga sineselebrate natin siya upang maging masaya tayo kasama ang ating mga pamilya dahil dumating siya sa mundo na to. So yun po talaga yung dapat natin tandaan, na Jesus Christ ang essence ng Christmas kung bakit natin yung sineselebrate. At Jesus Christ, syempre mga ka-dreamers, alam ko wala ako sa posisyon para sabihin to, pero kasi yun po talaga yung totoo. Di ba? Jesus Christ po ang dahilan, and masasabi natin na talagang Jesus Christ, kailangan magkakasama ang pamilya. Kailangan sabay-sabayan kakain. Kailangan, alam niyo yun, kahit hindi Christmas mga ka-dreamers, kailangan talaga ginagawa pa rin yan para hindi mawala yung tradisyon. Okay? So, ako namimiss ko yung tradisyon na yun sa family namin dahil ganun po kaming pamilya. So, pipilitin ko
na hanggang sa susunod ko man na generation na ituro sa kanila kung ano ba talaga ang totoong essence ng Christmas. Okay? Yun walang iba kundi si Jesus Christ. So kayo ba mga ka-dreamers, ano masasabi nyo dito sa vlog ko na to? Anong maiko-comment nyo? Based on your experience sa mga nag-abroad, sa mga nasa Pinas o kahit saan man kayo lupalop ng mundo, anong masasabi nyo? Bakit nga ba nawawala na ang essence ng Christmas? Okay? Kasi more on Santa Claus eh. Yun talaga yung mga kinalakihan, di ba? Santa Claus, yung nagmimigay ng regalo, pero hindi. The true essence of Christmas, kaya nga po, Christmas Christ, di ba? Ay siya. So mga ka-dreamers, comment down below kung namimiss nyo yan, yung mga ganong tradition nyo. Kung namimiss nyo yung mga caroling, comment down below nyo yan mga ka-dreamers para may spread naman natin yung good vibes, di ba? Sa mga susunod na taon na malaman ng mga ibang generations na ganun pala talaga yung ginagawa nila pag Christmas dati nung mga bata sila. Ganun pala kasaya. So, good vibes lang tayo mga ka-dreamers, and gusto kong sabihin na sa lahat ng pupunta dito sa Canada this coming 2024, claim nyo na yan mga ka-dreamers. I-claim nyo na yan sa sarili nyo yan. Kakayanin nyo yan, makakapunta kayo dito, okay? Follow my YouTube channel, Emmanuel Ibido Kadoydoy, sa mga vlogs po natin. So bayabayan nyo ako mga ka-dreamers. And lagi lang po tayong positive, lagi lang po tayong maging masaya, okay? Maniwala kayo lagi sa taas na kakayanin nyo lahat ng pagsubok at pagtutupad nyo lahat ng mga pangarap nyo, okay? Maraming salamat mga ka-dreamers. Ingat kayo lagi. Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat. God bless you all.